Hi guys, good morning po sa ating lahat mga ka-idol. Napag-aralan ko lang mga ka-idol, mas maganda pala mga ka-idol na kapag kayo ay maglalagay ng title, mas maganda yung tugmang-tugma po sa inyong mga video, yung topic o nilalaman ng inyong video. Pangalawa mga ka-idol, kapag maglalagay po kayo ng caption o sa description mga ka-idol, kailangan medyo habaan yung mga ka-idol, yung talagang related po sa inyong video. Huwag po yung mga ka-idol yung sobrang exit. Kasi mga ka-idol, napapansin din yan mga ka-idol ni Meta kung ikaw ba ay organize maglagay ng inyong caption and title. Di syempre mga ka-idol, kapag kayo po ay maglalagay ng hashtag, syempre related din po sa inyong video. Syempre mga ka-idol, kung marami pong related po sa video na i-hashtag, mas okay yun. Kasi kung ano yung search ng tao, yun po yung lalabas yung video mo sa kanila. Kasi nasa hashtag mo po yung question nila kapag nag-search po sila. So malaking tulong po mga idol yung hashtag. Kaya sa lahat po ng mga nanonood ngayon na hindi po gumagamit ng hashtag sa kanilang description title, mga ka-idol, gumamit po kayo ng hashtag ay malaking tulong po yan. So kahit mga 5, mga 10, mga ganon, mas okay yung idol, 5 o 10, maglagay po kayo ng hashtag. So malaking tulong po yan. Siyempre, paalala po, kailangan po related po sa inyong video. Kasi baka mamaya, ang pinaglalagay yung hashtag dyan, yung mga pangalan ng mga sikat na vlogger. Huwag po ganun mga idol kasi mapapaisip niya si Meta na bakit pangalan ng mga sikat na vlogger tapos wala naman po nabanggit mo sa video. So, ibig sabihin, strategy mo yan para ma-mention mo siya as in makahatak ng maraming views. Huwag po. Kailangan mga idol, kung maglalagay po kayo ng hashtag is related po sa video. Yun po yung mas okay. And then, syempre mga idol, hanggat maaari, kung kaya mo rin naman pag-aralan, maglagay ng thumbnail. Syempre, yung thumbnail ay related din sa video. Mas maganda po mga idol ay gumawa ka rin ng thumbnail, yung clickable. Kung sinabing clickable mga idol, pag makita yung thumbnail ng iyong video, talagang mapapaklik sila. So remember mga idol, kapag kayo po ay gumawa ng thumbnail, clickable nga siya, pero ang layo po doon sa topic ng iyong video. Mga idol, pili ka po dyan magkaroon ng violation as in. Yan po ang pagmumulan para maging not recommendable po ang iyong mga Facebook profile or Facebook page. Kailangan mga idol, kapag gagawa po kayo ng thumbnail, is related po sa inyong topic sa inyong video o kaya related po sa inyong video na in-upload sa inyong Facebook page or profile. So, malaking tulong po yan mga ka-idol. Yung una, yung paglagay po ng title. Importante yon. Mas maganda maglagay ka ng title na maganda. Talagang isipin mo mabuti, huwag basta-bastang title. Yung talagang mapapaklik din sila. Pangalawa, maglagay po kayo ng description title. Magkaiba kasi mga ka-idol yung title mismo at description title. Then, syempre mga ka-idol, maglagay po kayo ng hashtag sa inyong description title sa baba para po is makadagdag po sa paghatak ng mga viewers. And the last mga ka-idol, gumamit po kayo ng thumbnail para po mas maging organized po, synchronize po ang inyong mga video. Kaya idol, kung hindi pa nagagawa yan, gawin mo mga idol. Malay mo kapag ginawa mo yan, yan na yung simula para lumago ang inyong Facebook channel. So yun lamang po mga idol, sana nagkaroon kayo ng idea. At kung nagkaroon ka ng idea, share mo na ang video ito na sa ganun magkaroon din po ng idea ang inyong mga Facebook friends, followers, o pamilya. And syempre, huwag mong kakalimutan na i-click ang follow button sa baba para lagi kang updated sa lahat ng mga tutorials, video ko na i-upload dito. So yun lamang po, God bless po sa atin.